Good morning, good afternoon, good noon, mga sisi ko. Kumusta? Kumusta kayo? Ayan, may item ako from grocery worth. Kararating lang, mainit-init pa. Ito yung kagandahan sa grocery. Kung ano yung mga kulang sa tindahan, kahit na 500 lang minimum ay ihahatid na nila mga sisi ko. Hindi na kailangan aalis pa. Kung kulang ka ng mga kape, kulang ka ng mga sardinas, ayan, pwede mong mabili sa grocery kasi yan naman yung mga fast moving item na mabilis maubos sa tindahan natin, di ba? So for today's vlog pala, ang topic natin ngayon ay kung paano ba ako mag-price. Paano ba ako magtubo? Kung magkano ba yung itinutubo ko sa aking mga paninda. Ito yung ating ngayon. Ito yung ating vlog ngayon. Ayan. So, singit na lang tong item from grocery. Parang wala pa akong vlog na paano magpresyo ng mga paninda. Ngayon pa lang. So, walang internet dito sa amin, kaya naisipan kong mag-vlog muna. May gagawin pa sana ako, mag-edit pa sana ako ng aking video kahapon para i-upload mamaya, pero walang internet. Ito na lang, na lang tayo ng price dito sa tindahan ko kung paano ba ako mag-presyo. Okay, so mamaya na lang to. Unahin ko muna, paano ba ako mag-price? Sa panahon ngayon mga sisi, siguro wala ng piso, yung tubo na piso, parang inalis ko na siya, halimbawa 10, tapos 11, hindi na kasi nga sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, nagtaas na, tapos yung pamasahe, tapos yung mga bilihin nga, di ba sobrang mahal na, so inalis ko na yung piso, so nasa 2 pesos na lang ako, depende sa item, so 10 to 20% ang tinutubo ko bawat item dito sa aming sari-sari store. So kung paano ba, ayan, mag-ano lang ako ng example sa inyong mga sisi ha. Example lang to. So, depende na lang din sa inyo kung magkano yung bentahan natin, di ba? Ito'y, lang, yung parang sa mga bagong mag-sari-sari store, ito'y ideya lang kung paano nyo, o paano kayo dagdag ng tubo sa inyong mga paninda. Halimbawa naman, ito'y mga fast-moving item na lang yung aking sa inyo. Halimbawa na naman sa mga noodles. So, yun na nga, ang puhunan ng noodles, depende lang mga sisi ha. Ito'y sample lang, halimbawa 9.50. So, ang benta ko na is 12 pesos na. Hindi ko na siya binibenta ng 11. So, 12 na diretso may 2 pesos ako. Halimbawa naman sa mga Pansit Canton, iba-iba po yung brand ng Pansit Canton. May Payless at saka may Lucky Me. Dito sa amin, Lucky Me ang mabenta. Sasabihin na lang natin 12 mahigit ang puhunan, 12.90. So, ang benta ko is 15 na. Tapos sa mga sardinas, inisa ko na lang, may mga sardinas na mas mura, halimbawa 24, may mga 24, 25, ang benta ko 27. Yung iba benta nila is 28. Ayan, depende na lang. Sa mga kape, halos lahat ng mga kape ko, lalo-lalo na yung mga twin pack, ayan sa taas, yan mga kape na twin pack. Ang mabenta kasi twin pack. So, bihira na lang yung naghahanap ng mga single na kape. So, kadalasan, yung hinahanap nila twin pack talaga. So, sa twin pack, 50 pesos ang benta ko. Lahat na. I-ano ko na lang lahat para hindi kami malito ni Kuya Dave. Ingay ng tricycle. Okay, tapos sa mga biscuits, may mga biscuits ako dito na 8 pesos. Ay, yung puhunan. Depende sa kasi sa mga biscuits, may 60 plus ang puhunan. Yung iba is 50 plus. So, 8 na lahat yung biscuits ko. So, may tag 10 pesos din ako. Yung cream o at saka yung Oreo, 10 pesos. So, depende na lang din sa inyo. Ayan, so sa mga shampoo, nasa 8 pesos yung benta ko. Yan, lahat na yan, 8. Pati conditioner, 8 pesos. So, inisa ko na lang. Diskarte na lang po tayo mga kasari. Yeah, depende na lang din sa inyo kung magkano. Tapos, sa sa mga alak, ito sa mga alak, 20% talaga ako. 20%, halimbawa 100 ang puhunan ng alak, benta ko siya ng 120. Kasi 20% sa 100 is 20 pesos naman.
Tapos sa mga powder ko, detergent powder, yung ibang powder ang puhunan 6.50, benta ko siya ng 8 pesos. Tapos may mga twin pack, di ba, yung mga Ariel, Breeze, ayan, benta ko siya ng 16 pesos, puhunan ay nasa 14 plus, 13 plus, so magpo 14 na siya, 14, 15, 16, dalawang piso lang. Yan, 2 piso. Tapos sa bigas, halimbawa ang puhunan ng bigas ay 50 o 49 pesos, binta ko siya ng 55 pesos. Napaka ano lang ng bigas, kita ng bigas, napakaliit lang po talaga. So ang bigas, hindi mo talaga siya maasahan, nakikita ka ng malaki diyan kasi halos lahat ng tindahan, lalong-lalo na sa mga wholesaler, yung price talaga nila nasa makikita talaga ng mga tao. So hindi ka pwedeng magtaas kasi pag mataas yung bigas mo, mahina, hindi masyado nilang binibili kasi nga nakikita nila kung ma-compare nila kaagad yung price ba sa iba kasi nakikita yung price ng bigas. Tapos yun naman yung ano natin araw-araw, so alam talaga nila kung magkano yung presyuhan ng bigas, so hindi mo siya pwedeng pataasan talaga ng malaki. So halos sa bigas ko nasa 5 to 6 pesos lang ang ano ko bawat kilo ang kikitain. Ayan. Tapos sa mga school supplies, dito din ako babawi. Nasa 20 to 30% ako. Kasi ang school supplies mga sisi, matagal naman siyang maubos kasi tapos kahit na matagal siyang maubos, hindi siya fast moving item, hindi naman siya ma-expire. Kaya yung ano ko, 20 to 30% ako. Halimbawa sa mga ballpen ko, depende na lang sa klase, may tag 10 pesos ako. Sa mga papel, halimbawa ang papel ay puhunan is 16, benta ko siya ng 20 na. Tapos halimbawa ay mga 16 na 17, yan 20 benta ko. Halimbawa ay mga 23 na puhunan, benta ko siya ng mga 28. So halos tig 5 pesos na yung tubo ko sa mga school supplies. Depende lang din sa presyo. Halimbawa 20, benta ko siya ng 25, ganyan. So, halimbawa, 33 ang puhunan, pwede ko siyang ibenta ng 38 to 40. Ayan, diskarte na lang din. Basta school supplies kasi, matagal siyang mabenta, hindi siya as in fast moving. So, babawi na lang tayo dyan. Ayan, so ganyan lang mga sisi, ganyan lang mag-price. Di talaga tayo makapag-presyo ng napakataas. Kasi nga, di ba, may mga kakompetensya tayo. Tapos sa mga candy, may mga candy ako dito na 3-5 piso, may mga candies din ako dito na 2 na ang isa. So kahit na pa 2 lang yan, pa 5-5, kung maipon, lalaki din yan mga sisi ko. Buong araw, di ba? Pa isa-isa, may mga bumibili, may ipon din yan kahit na pa 2 lang, di ba? Relate kayo dyan kasi sari-sari store owner din kayo. Ayan, meron akong pillows. 20 pieces to kasi mabenta to. 12 ang benta ko. Ayan. Puhunan nito nasa 9, 12 yung benta ko. Tapos ito, Zone Rocks na 500 ml. Benta ko siya ng parang 20 yata yung benta ko nito. Parang 20. Yan, next. I-ano ko na lang dito sa inyo. Pahabol na lang din. I-unbox ko na lang kasi andito na. Binuhat ko pa. Pakita ko na lang sa inyo. Sa halagang worth 2,000. Okay, nag-add din ako mga sisi ko ng extra big na Payless. Wala silang Lucky Me brand na malaki. Payless lang. May maghahanap din kasi ng mga malakihan. So, ang puhunan nito nasa 17.35. So, pwede mo siyang ibenta ng 20 or 22 pesos. Depende na lang din sa inyo. Next ay Nescafe Stick. 4 na ang benta ko nito. Buha ako ng 3. 3 ganito. Naka-ano na pala siya. Hindi na siya nakalagay sa plastic. Tapos, kape na maliit. Hindi na siya 25 pesos ang benta ko. Parang nasa 27 to 28 na. Yan. Nagtaas na ang kape. Tapos sa swak pa rin. Tapos, ay hindi pala 13. 13 ito. Tapos yung birch tree pala yung 12 pesos. Kumuha ko ng 5. Kada mag-order ako, hindi talaga mawala ang ang swak. Kasi napakamabenta ng Bear Brand swak. Yung Alaska dito sa amin hindi kilala. Birch tree at saka Bear Brand lang. Tapos ito, Bear Brand Sterilite. Magtaas na kasi ito mga sisi ko. 35 na yung benta ko. Yan, 35 na. Dati at 30 lang. Ano ba itong sa ilalim? Ito lang man siguro yung laman ng 2,000. 2,000 plus lang naman to. Ay, ito pa Skyflex. Dalawang ganito yung kinuha ko. Benta ko siya ng 8 pesos. So, ganito lang. Napakaliit lang ng ating kikitain. Pero nabanggit ko na kanina, kapag maipon siya, lalaki din yan mga sisi ko. Diba?
Yung anak ko nakagraduate nga ng college, tapos may mga gastusin pa ako. Ang dami naming gastusin ni Kuya Dave, pero survive pa rin sa tulong ng sari-sari store, kahit na pa dos-dos lang. Hindi na piso-piso, dos-dos na talaga. Okay, so siguro ito lang muna yung update natin for today mga sisi ko. Thanks for watching. At ako'y mag-display pa. Bye for now. Love you all. Ingat po tayo palagi. Love you.